It's very motivated. Okay na, Pastor. Thank you, Lord. Magandang gabi po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, mga viewers po namin. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa ating programang ito. Talakayan natin sa salita ng Diyos, sa mga mysteries, sa mga revelations na binigay po ng Panginoon. Sa gabing ito po, ating tatalakayin itong dito tayo ngayon sa aklat po ng Revelation 17. Lalo na po sa mga pastors, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Mga ngaral, mga preachers. Maganda po ito, magagamit natin, maaaring kahit pa paano makaragdag sa ating mga sinishare, sa ating mga tupa, malaking tulong po. Lalo na itong prophecy ito, talagang malapit na pong ma-fulfill. Kaya talakayin natin itong Revelation 17, Revelation 13, ang pag-aaral natin sa Antichrist o sa Beast. Importante po ito kasi maraming iba-ibang paniniwala ang mga nangangaral tungkol sa Beast. Alam niyo po sa Bible, kung masasaliksikin natin ang Book of Revelation, maliwanag po dahil ito yung revelation ni Jesus Christ, nasa Revelation 1:1, the revelation of Jesus Christ, which God has given Him, for to show unto His servants things which must shortly come to pass. And He sent and signified it by His angel unto His servant John. Ito palang revelation ito ay revelation ni Jesus Christ, hindi po si John. Kaya nga nire-reveal na ng Panginoong Hesus sa atin yung mangyayari sa last days. At nire-reveal niya rin kung sino ang Antichrist, kung sino yung beast na magtatatak ng 666. Maraming palagay, maraming kanya-kanyang paniniwala. Ano ba yung 666? Ano ba yung beast? Sabi ng ibang pastor, yung beast, si Obama yan. Sabi nila nung araw. Yan natawa ko. Kasi hindi nila naintindihan ng revelation. Mga haka-haka nila yan. Sabi naman ngayon, ang beast daw si Trump. Donald Trump ng Amerika. Hindi po siya. Mga kapatid, alam nating lahat ang dineclare ni Trump na siya believer, no? Siya naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ang beast, narito po sa Bible. Makikilala natin sa gabi ito. Revelation 17, meron po ritong 7 clues. No? Mga clue. 7 clues para makita natin, makilala natin lubos kung sino ang Antichrist o ang beast na magtatatak ng 666 o magpapatatak ng 666 sa kanyang executioner dahil dalawang beast. Dalawa ang Lamb Beast of Revelation 13. Ang unang halimaw, ang unang beast galing sa dagat. Ang pangalawang beast galing sa lupa. Meron pong ibig sabihin yan, mga kapatid. Kaya ngayon tatalakayin po natin ito. Okay. Siguro basahin muna natin ang Revelation 13 para makita nyo ang dalawang beast. Akala ng iba, mayroon na isang beast, no? Isang tinatawag na halimaw sa Bible. Beast, ibig sabihin isang 4-footed animal na para bang napakabagsik. Hindi po literal na beast yan, kundi isang tao na gagamitin ni Satan sa last days para maghari sa lupang ito ng 3 taon at kalahati. Dito muna tayo sa Revelation 13. Mula beginning verse 1. Sabi rito ng salita ng Diyos, "And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea." Nanggaling sa dagat. Itong unang halimaw, no? Itong talagang original na beast. Having 7 heads and 10 horns. 10 horns. Meron siyang 7 ulo at may 10 sungay. And upon his horns, 10 crowns. And upon his heads, the name of blasphemy. May pangalan ng kalapastanganan. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon
Sino ang dragon? Si Satan. And Satan gave him his power and his seat and great authority. Ang linaw po nito. Siya ang gagamitin ni Satan sa last days. At dapat malaman ito ng lahat ng Kristiyano dahil ito ang kakalaban sa mga Kristiyano sa last days. Sabi ng Bible, he shall make war with the saints. Makikidigma siya sa mga believers. Kaya, tuloy ko po natin. Sabi dito, grabe, no? And there was given, verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things. Nagsasalita siya ng mga dakilang bagay and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. Pakinggan niyo po. Ito raw beast na ito ay binigyan ng mouth, binigyan ng bibig na nagsasalita ng great things. Grabe siyang lumapastangan daw, blasphemies against God. Makikita niyo yan sa ibang talata ng Bible, sa Revelation 17, Daniel 7, Daniel 8. Tugmang-tugma ito. Parehong-pareho ang vision ni John at ni Prophet Daniel. Na ang beast nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos, sa kanyang pangalan, at sa church. Kaya nga itong unang halimaw nito, galing siya sa dagat. Ano ba ang ibig sabihin ng dagat? Pinaliwanag ito ng angel sa Revelation 17. Sabi niya, ang nakikita niyong karagatan o dagat o tubig, ito ang mga tao. Ano sabi? Multitudes, peoples, tongues, and nations. Yun ang ibig sabihin ng karagatan. Kaya pag kinanaginip ka, nakita mo, nandun ka sa itaas ng malaking tubig, na parang dagat, ang dating, ang ibig sabihin niyan, maraming tao, maraming tao, maaaring gamitin ka ng Lord sa malaking gawain, no? Iba naman yung baha. Pag nanaginip ka baha, iba naman yan. Talagang yan pagsubok yan. Hindi maganda yan. Kaya kung karagatan parang dagat, ocean, yan, ibig sabi ng angel, these are peoples, multitude, tongues, and nations. Mga bansa yan, mga tao yan. Na, ibig sabihin, itong unang halimaw, galing siya sa dagat. Ibig sabihin, talagang ang kanyang dominion, talagang worldwide. Paghaharian niya ang buong mundo. Talagang ito po ang ano niya, no? Kaya makikita natin kung sino ito. Sa Revelation 17 mamaya. Okay. There was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. Maghahari daw siya at magpapatuloy ang kanyang kingdom sa mundong ito. Sasakupin niyang buong daigdig at makakapaghari siya ng 42 months. Bibigyan ng Diyos ng kapahintulutan niya. Nasa pahintulot ng Lord, bigyan siya ng power para mag-reign ng 42 months, which is equivalent to, sa taon, 3.5 years. Kalahati ng 7 years tribulation. Kasi ang 7 years tribulation, yung kalahati niya, yung unang kalahati, 3.5 years, magpapanggap siyang banal, magpapanggap siyang talagang sugo ng kapayapaan. Mamaya babasahin ko rin sa Book of Daniel kung ano ang layunin niya, no? Sabi niya, sasakupin niya ang buong mundo. Ang kanyang sandata ay kapayapaan. Napaka-tuso, ito nga anong ito, ibig sabihin deception. Dadayain niya ang maraming bansa at madadaya niya. Ayon sa Bible, sasambahin siya ng lahat ng tao. Lahat ng tao na ang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay from the foundation of the world. Ang linaw po nito. Tuloy ko po. Yun ang unang halimaw. 7. And it was given unto him. Ito pa yung gagawin ng unang halimaw o unang beast. It was given unto him to make war with the saints. Makikidigma siya sa church, sa mga banal. Grabe po ito.
Maraming mga ngaral nagsasabi, hindi na natin aabutin yan, Antichrist yan, hindi aabutin. Mga kapatid, excuse me, hindi po totoo yun. Kahit ang Panginoon, sinabi niya yan na talagang magkakaroon ng pag-uusig. Yung matitiis na tribulation. Madatat natin yung kalahati ng 7 years, 3.5 years, na paghahari ng Antichrist. Pero dito, hindi siya magpapapatay. Magpapanggap siyang advocate ng kapayapaan. Sabi ng Daniel, and by peace shall destroy many. Marami siyang wawasagin, marami siyang sasakupin niya ang mundo, ang kanyang sandata ay peace. Ibig sabihin, pandaraya. Magpapanggap siyang nagdadala ng kapayapaan. Sabi ng Daniel, gagawa siya ng peace covenant sa loob ng 1 linggo. Yung 1 linggong yon ay 7 years. Hindi ito literal na linggo, kundi week of years. Pag sinabi ng Bible na 7 years, o 1 week, ibig sabihin 7 years yan. Gagawin niya ang kanyang peace covenant ng 7 taon. Kaya yung unang kalahati ng 7 taon, iikutin niya ang mundo, sabi ng Bible. Magpapapirma yan ng peace covenant. At maraming bansa sa mundo ang pipirma. Mga hari, mga presidente, sasabihin niya, wala nang gera. Wala nang gera. Ako nang mamumuno sa buong mundo at wala na tayong gera. Kapayapaan lahat. Yun po ang kanyang pandaraya. By peace shall destroy many. Kaya maraming makikiisa dahil ang Israel, ang mga Muslim, sawa na rin sa gera sa Middle East. Ang Russia, ang Amerika, ang China. Mga kapatid, gagawa siya ng peace covenant. At sabi ng Revelation 16, dadayain ni Satan lahat ng hari sa mundo sa pamamagitan ng mga evil spirits niya. Kakampi lahat ng presidente at hari sa kanya. Makikiisa sa kanyang peace covenant. Kaya dito mga kapatid, yun po sa unang 3 taon nagkalahati, maaabutan ng church yan. Dahil lang magra-rapture sa kalagitnaan ng 7 years. Makikita natin yan sa Daniel 70 weeks. Yung panahon ng mga Hentil, 3.5 years, at panahon ng mga Hudyo, yung natitirang 3.5 years, yun ang calling ng Lord sa Israel para bumalik muli sa Kanya. Doon naman isusugo ng Lord ang 2 propeta sa Revelation 11 para mangaral sa Israel na ang tunay na Kristo ay si Jesus Christ. Dahil ang Antichrist, ang second beast, magpapanggap siyang Kristo. Ang unang beast, magpapanggap na Diyos. Sabi ng Thessalonica, uupo siya sa kanyang trono at itatanyag niya ang kanyang sarili. At sasabihin niyang siya ang Diyos. Ganon din po ang kakalabanin niya lahat ng Diyos na sinasamba. At ganon din sa Book of Daniel. Sabi ng Daniel, sabi niya, 7 at saka 8, yun po, itatanyag niya, he shall magnify himself. Itataas niya yung sarili niya. Magkaka-pride siya at sasabihin niyang siya ang Diyos. Kaya mga kapatid, tuloy ko po, yun ang unang halimaw. Okay? Makikidigma siya sa mga banal, at ang mga banal, anong sabi nito? And to overcome them. Pag sinabing he shall make war with the saints, ang mga saints, yung mga sumampalataya kay Jesucristo. Iyan lang po ang tinatawag na saints, yung mga pinabanal ng Diyos sa kanilang pananampalataya. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Lahat ng sumampalataya kay Jesucristo, lahat ng naligtas sa faith, sabi rito, tinatawag silang called to be saints. Tinawag silang saints ni Apostol Pablo. Kaya nasabi rito, he shall make war with the saints. Kaya makikidigma ang Antichrist sa mga Kristiyano. Darating ang panahon, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, pag-iisahin ng Lord yan, mga kapatid. Matutupad ang plano ng Lord dahil yun ang kanyang plano.
Ephesians chapter 1 verse 10. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Ephesians chapter 1 verse 10. Lalo na yung mga pastors, mga preachers. Sabi rito, ito ang plano ng Lord sa last days. Sabi niya, but in the dispensation of the fullness of times. Fullness, ibig sabihin yung pinaka-last days. He shall gather together in one. He shall gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and both which are on earth. Kaya nga pag-iisahin daw ng Lord lahat ng anak niya. Wala nang division. Wala nang sekta-sekta, grupo-grupo. Sabi ng Lord, ang Diyos na ang pag-iisahin niya lahat ng kanyang mga anak. At ito ang napakagandang plano ng Lord. Kaya ang mga Kristiyano, no, dahil nakikidigma ang Antichrist, sabi ng Bible, magtatatak siya ng 666 sa Revelation. Tignan natin itong gagawin ng Antichrist. Tuloy ko po, no, para tuloy ko na muna itong 13. Okay, and to overcome them. Sabi, malinaw po ito. Makikidigma siya sa mga banal, sa mga saints, mga believers, sa church, and to overcome them. At tatalunin niya ang mga banal. Ibig sabihin, uusigin niya ang church. Bago mag-rapture, magkakaroon po ng pansamantalang kahirapan. Makikita niyo naman sa aklat ng Mateo 24. Sabi ni Kristo, magkakaroon ng dakilang kapighatian na hindi pa naranasan ng mundo o nung lalangin man ng mundo, hindi pa naranasan. Ng Diyos ang araw ng kahirapan. Maliwanag po yun. Na sa panahon na bago dumating ang Lord para i-rapture ang church, magkakaroon po ng pag-uusig. Yung panahon ng, alam nyo na, yung pag-uusig ng Antichrist. At ang sabi rito, paikli ng Lord yung kahirapan. Kaya ang maaabutan ng church, yun lamang kahirapang matitiis. Yung hindi matitiis, yung sa kalagitnaan, yung susunod, yung panghuling 3 taon at kalahati ng 7 years, hindi na po sa church yun, hindi natin aabutin yun. Yun na po ang judgment ng Lord sa mundo. Yun ang malalakas na, grabing mga pagsubok na yun. Nando na, ibubuhos na ng Lord to ng mga mangkok ng galit ng Diyos. Lilindol ng napakalakas. Mga wawasak ang mga syudad. Uulan ng bato na ang bigat ay the weight of a talent. Isipin mo, bato, umuulan ng bato, umaapoy na bato, hailstones, at granizo. Mga kapatid, uulan ng bato na umaapoy, na ang bigat ay weight of a talent. Lahat ng mabagsakan yan, walang mabubuhay. Lahat ng building na babagsakan yan, isipin mo, galing sa langit, napakataas, umuulan mula sa langit, pagdating sa lupa niya, parang mabilis pa sa bala. Ang bigat weight of a talent. Napakabigat, kulang sa 50 kilos na bigas. Kulang sa 50 kilos. Ang weight of a talent ay 34 kilos. Siyempre may 34 kilos na bato, umaapoy, babagsak, umulan, milyon-milyon yan. Kaya mawawasak talaga. Walang bato na nakapatong sa bato ang hindi mawawasak. Kaya mga kapatid, yan ang mga salot na ibibigay ng Lord. Bubuksan ng Panginoon, pahintulutan niya si Satan na buksan ang impyerno at lalabas ang 200 million demons. Siyempre 200 million demons galing sa impyerno, kakagatin ang mga tao sa lupa. Iyan, magaganap yan sa panghuling bahagi ng 7 years tribulation. Yung maabutan lang ng church, yun lang kalahati. Yung matitiis. Ano sabi ni Kristo? Sa inyong pagtakas, sabi niya. Di ba may sinabi siya rito? Kayong nasa bubungan, wag nang bumaba upang kumuha ng anumang bagay sa inyong bahay. Kayong mga nasa bubungan, ibig sabihin nasa mataas ka ng lugar, nasa kamay ka na ng Diyos, wag ka nang bababa para kumuha ng anumang o bumalik sa sanlibutan. Sabi niya. Ano pa? Sabi niya, unawain ang bumabasa ito. Sabi niya sa Mateo 24. Mga kapatid, ito lagi kong sinishare ito. Kasi hindi ito nakikita ng ibang Kristiyano. Kailangan lahat ng pastors, lahat ng mga ministers, mga lingkod ng Lord, alam nila ito.
may sinabi na po ang Panginoong Jesucristo kung ano ang ating gagawin. Pagdating ng paghahari ng Antikristo o ng Beast, kasi magkakahawakan niya yung dalawang kapangyarihan. Ayon sa Bible, darating siya na parang isang ram na may dalawang sungay. Ano yung dalawang sungay? Ang sungay ay simbolo ng kapangyarihan, authority. Hahawakan ng Antichrist, ng Beast, ang religious power at ang political power. Magkakaroon ng mundong ito, buong daigdig, magkakaroon ng one world government. Siyang maghahari. Kaya lahat ng presidente, hari sa mundo, makikiisa sa kanya. Sabi ng Bible, ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan sa halimaw. Kaya nga, mga kapatid, ito'y grabe ito. Kailangan malaman ito ng lahat ng Kristiyano. Kaya nga si Jesus, ang Panginoon, meron siyang babala, meron siyang paalala o habilin, no? Sabi niya, mula dito sa 15, Mateo 24, beginning verse 15, when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, close parenthesis, sabi rito, whoso readeth, let him understand. Mga kapatid, bakit naka-close parenthesis ito? Mahalaga ito. Sabi ng Panginoon, whoso readeth, let him understand. Mahalaga ito. Kailangan maunawaan natin ito. Dahil ito po'y abilin ng Panginoon kung anong gagawin natin sa panahon po ng tribulation period. Sabi ni Jesus, sabi ng Lord, ang bumabasa nito, let him understand. Unawain niyang mabuti ito. Then, verse 16, then let them which be in Judea flee to the mountains. Tingnan niyo po ang sabi ng Lord. Kayong nasa syudad, ang Judea syudad, kayong nasa mga syudad, tumakas kayo sa mga kabundukan. Flee to the mountains. Sabi niya. Tumakas daw sa kabundukan. Bakit? Sapagat ang Antichrist, paghaharian niya ang mundong ito. Alam niyo yan, ang pupunta niya mga syudad. Hindi pupunta ang Antichrist sa gubat. Hindi pupunta sa bundok. Pupunta niyan mga cities. Kaya sabi ni Jesus, let them which be in Judea flee to the mountains. Tumakas kayo papunta sa mga kabundukan. Ang linaw, ganon din ang Israel. Pagkatapos ng rapture ng mga hentil, ang pag-uusig ay ililipat ng Lord sa Israel. Lulusob ang Antichrist sa Israel kasama ang lahat ng halos mga bansa. Lulusobin nila ang Israel at imamasaker. At ang mapapatay ng Antichrist, 2/3 ang papatayin. Nasa Zechariah. Ang matitirang buhay lang sa Israel, 1/3. Lalaban sila, ngunit no match sila, ma-overpower sila ng Antichrist kasi ang dala niyang sundalo hindi lang 100 milyon. Kasi halos lahat ng bansa sasama sa kanya. Ayon sa Zechariah chapter 14, verse 2. Narito, titipunin ko lahat ng bansa laban sa Israel. Lulusubin nilang Jerusalem at wawasakin ang Jerusalem, papatayin ng mga tao. Kaya, mga kapatid, yun ang pinakahuli na 3 taon at kalahati ng 7 years tribulation. Wala na ang church dyan, mga kapatid. Na-rapture na po tayo ron. Ang sabi ng Lord, ganun din ang gagawin ng Lord sa Israel. Magpapadala siya ng 2 pakpak ng agila, Revelation 11, upang itakas ang kanyang mga chosen sa Israel, yung 144,000 na elected Jews, itatakas ng 2 propeta, Moises at Elijah, doon sa kabundukan. Sabi ng Lord, itatakas din ng Lord. Itatakas niya sa dragon o sa Diablo, sa Antichrist. Ang Diablo, si Satan na nasa katawan ng Antikristo o the Beast. Kaya nga, pareho din sa panahon ng Hentil, ng Gentile Church. Sabi ng Lord sa atin, tumakas kayo sa mga kabundukan. Ganon din ang Israel.
Kasi ang Antichrist hindi papasok ng kabundukan. Safe ang mga Israel doon. Kaya maliwanag po, yun ang gagawin ng beast. Ang unang halimaw galing sa dagat. Patingnan natin itong pangalawang halimaw. Revelation, galing sa dagat. Itong una, no? Alam na natin ang dagat. Nasa Revelation 17, ang ibig sabihin ng dagat, mga tao, mga bansa, mga wika, mga tribo sa mundo. Itong pangalawang halimaw, galing naman sa lupa. Kasi ito yung executioner ng unang halimaw. Siyang mag-execute ng kanyang mga utos, ng kanyang mga plano sa mundo. Itong unang halimaw, dahil matanda na siya, uupo na lang sa trono yan. Uupo sa kanyang trono, at itatanyag lang ang kanyang sarili na siya ang Diyos. At yung pangalawang halimaw, sabi rito, babasahin ko, no? And although all that dwell upon the earth shall worship Him. Sasambahin nila ang unang halimaw, no? Yung galing sa dagat. Maliwanag ito. Whose names were not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Malinaw po ito. Lahat ng tao sa mundo, sasambahin nila ang beast. No? Okay, tuloy ko ang sabi ng Lord. Verse 12. And I beheld another beast coming up out of the earth. Ito naman hindi galing sa dagat, galing sa lupa. Itong pangalawang beast, kaya itong tinatawag na the two lamb beasts of Revelation 13. Ito yung dalawang halimaw, no? Dalawang tao ito, hindi literal na halimaw. Sabi rito, galing naman sa lupa ito. And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Ang linaw, itong pangalawang halimaw, may dalawang sungay. Kaya nga, siyang mag-execute ng power ng unang halimaw, i-exercise niya ang power ng unang halimaw. Dahil ang unang halimaw, yun ang maghahari sa mundo. Kanang kamay niya itong second beast na magpapanggap na Kristo. Itong first beast, magpapanggap na God the Father. Kaya nga mga kapatid, talagang makikita natin dito. And he exercised all the power of the first beast. Hahawakan niya, ibibigay ng unang halimaw yung kapangyarihan ni Satanas sa kanya. Kaya nga, siya na ang pakikilusin niya, itong pangalawang halimaw. Itong pangalawang halimaw, hindi ito matanda na katulad ng first beast. Ito'y isang European general. Nireveal sa amin ng Panginoon ito, European general na talagang masasabi nating powerful. Ito ang little horn na nasa Revelation at sa aklat po sa aklat ng Daniel. Ito yung maliit na sungay. Sa 10 sungay ng unang halimaw, merong 10 sungay ang unang halimaw eh. Ano yung 10 sungay na yon? Authority, kapangyarihan, trono, 10 bansayan, 10 hari, nakakampi sa halimaw, sa beast. Kaya nga may 10 siyang sungay, meron siyang 10 bansang kaalyado na siya ang pinaka-chairman. Mga kapatid, ito, gusto kong i-share ito ng diretsahan, mga kapatid, no? Alam niyo ba na, di ba nabuo ang 10 Common Market sa Europa? France, Belgium, Germany, Italy, at iba pa. Sino ang chairman ng 10 Common Market? Hindi ba ang Pope sa Rome? Mga kapatid? Ang Pope sa Rome ang kanilang pinaka-chairman. Kaya nga, mga kapatid, sa last days, talagang lahat yan kakampi talaga. Sabi ng Biblia. Kaya, meron siyang 10 sungay, 10 bansa. Yun ang sungay ay kapangyarihan. Magiging power niya yan, yung European power, pakikilusin niya yan, mga kapatid. Ang sabi rito, meron siyang, tuloy natin. Itong pangalawang halimaw, mga kapatid,
hindi ito matanda, ito isang warrior, no? Isang conqueror ito. Ito ang nakahula sa Revelation 6. He went forth conquering and to conquer. Sasakupin niya ang mundo. Ang dala niyang kapangyarihan ay kapangyarihan ni Satan. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Kaya madadaya niya lahat ng nananahan sa lupa, sabi ng Bible. Kasi hawak niya ang power ni Satan. Magpapababa raw siya ng apoy mula sa langit. Natandaan niyo nung nasusunog ang mga kagubatan sa California, sa iba't ibang parte ng Amerika, yung mga kagubatan, nakita ng maraming tao na umuulan ng apoy galing sa taas. Tinawag nila itong Devil's Fire. Devil's Fire. Itong umulan ng apoy. Ganon din ang gagawin ng Antichrist, magpababa siya ng apoy sa paningin ng mga tao. Sabi rito, kaya nga, he exercised all the power of the first beast, and caused all that dwell on the earth, that and them that dwell therein, to worship the beast. Ipasasamba ng pangalawang halimaw sa mga tao sa mundo, ipasasamba niya yung unang halimaw na nakaupo sa trono. Sabi rito, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on earth in the sight of men. Kaya magpapakita siya ng himala, ng power, magpapababa siya ng apoy sa paningin ng mga tao. Kaya lahat ng tao, sasambahin nila ang unang halimaw. Ipasasamba niya, sambahin niyo ang unang halimaw. Pakikilala niya na siya ang Diyos, na nagbigay sa kanya ng power. And deceiveth them that dwell on the earth. Dadayahin niya raw ang mga nananahan sa lupa. Dadayahin niya ang maraming tao sa mundo. By the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. Sabi nito, ang linaw, that which had the wound by a sword and did live. Magpapasasamba niya sa mga tao yung unang halimaw. And he had power. Sabi rito, that they should make an image to the beast. Ipagagawa niya ng rebulto, larawan, yung unang halimaw, unang beast. Pagagawa niya ng rebulto, ang taong yon, at ipasasamba niya sa mga tao. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ang dinaw po, bibigyan niya raw ng buhay ang larawan o rebulto ng unang halimaw. Bibigyan niya ng buhay, pwedeng magsalita, pwede kang i-command. Sasabihin ng rebulto, lumuhod ka sa harap ko. Sasabihin niya, at sambahin mo ako. Sasabihin ng demonyo, no? Ng rebulto. Rito, bibigyan niya raw ng buhay ang mga larawan at rebulto ng unang beast o halimaw. At pwedeng ipapatay ang hindi luluhod sa kanyang harapan. Yung rebulto pwede niyang patayin. Bibigyan siya ng evil spirit na mananahan sa rebultong yon at pwede niyang patayin yung hindi sasamba o luluhod sa kanya. Grabe ito. 16. And he causeth all, both small and great, ito na po, magtatatak na siya ng 666. He causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, no? To receive a mark in their right hand or in their foreheads. Ang sabi rito, sa pilitang pinatatakan niya lahat ng tao sa mundo ng mark of the beast. Marka ng halimaw, tatak ni Satan, no? Na 666, sabi rito, maraming taong nagsasabi, ang mark of the beast daw ay iba-ibang palagay. Ito raw ay microchips, ito raw ay ay wala na po tayong ron. Basta ang mahalaga, malaman natin na magtatatak siya ng 666. Magtatatak, mga kapatid, sa noo at kanang kamay. Yun naman, hindi pa naman nila napatunayan yun, no? Pero ang mahalaga, alam na natin ang mga plano ng Antichrist, nire-reveal na ng Lord sa atin.
mandadaya ang diablo. Kaya pag may mga relief, nagbibigay ng relief sa inyong mga lugar, kahit isang kabang bigas pa ang pinamimigay, kaya lang itatatakan lahat ng kamay ng, para hindi makadoble, tatatakan yung kamay. No, huwag kayong magpapatatak. Yun po ang isang babala ng Book of Revelation. Huwag niyong tatanggapin ang tatak ng Antikristo, sabi ng Revelation. Sapagkat ang sino mang matatakan ng 666 sa noo at kanang kamay, wala na pong kaligtasan. Yun ang tatak ni Satan, mark of the beast. Pinaka-gate pass yun sa impyerno. Kaya mga kapatid, ito ang babala ng Lord. Tatatakan niya ang mga tao sa pilitan. Magkakaroon ng mga checkpoints kasi maghahari sila eh. Hindi ka makakadaan kung wala kang tatak. Sasabihin ng meron na ba kayong tatak? Pag sinabi ng mga tao, wala pa po. Halimbawa, may isang sasakyan kayo, dumaan kayo sa checkpoint ng mga sundalo, hahawakan niya ang sundalo, pulis, lahat ng military. Siyang maghahari sa mundo. May tatak na ba kayo? Wala pa po. O, tatakan na yan. Sasabihin ng commanding-in-chief nila. Sa pilitang pinatatakan ng halimaw. Kaya nga mga kapatid, anong gagawin ng mga Kristiyano? Magsasama-sama ngayon. Pag nakita nilang natutupad na ang Book of Revelation, ang tatakan, magsasama-sama na ang mga Kristiyano. Saan pupunta? Siyempre doon sa safe na lugar, kabundukan. Hindi na sila sa syudad kasi naglipa na ang checkpoint. At walang makakabili sa mga grocery, supermarket kung wala kang tatak na 666. Sa pilitang tatatakan nila. Kapag pumasok ka, bibili ka, maaaring may mga sundalo rin doon o mga security, mga kapatid, mga guards, no? Pwede ka nilang sa pilitang tatakan. Sabi rito, last verse, dalawa na lang. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Walang makakabili sa mga supermarket, groceries, kung wala kang tatak na 666. Sabi rito, save he that had the mark of the mark, yung tatak, or the name of the beast. Maaari daw ito, pwede raw itong maging pangalan ng beast. Yung itatatak, pwede raw itong name of the beast. Halimbawa, ang pangalan niya ay Leo. Itatatak nila yung Leon. Halimbawa, Tiger, tatatak niya yung Tiger. Or the number of his name. O kaya naman, pwede raw na number na katumbas ng kanyang pangalan. Kaya nga, maraming pwedeng logo, pwedeng number, pwedeng pangalan, sabi ng Bible. At least, alam na natin, may idea na po tayo na magkakaroon ng tatakan. Yun ang mahalaga. Here is wisdom. Last verse. Narito ang karunungan. Let him that has understanding count the number of the beast. Narito ang talino, karunungan. Bilangin ng matalino, sabi niya, ang number ng halimaw. For it is the number of a man. Number ito ng isang tao. And his number is 666. Ang linaw, ang number niya ay 666. Mga kapatid, napaka-linaw nito. Alam niyo ba, sabi rito, ang number na katumbas ng kanyang pangalan. Alam niyo ba yung inscription ng Pope sa Rome? Inscription niya, marami nang nagtanong nito sa mga Pope. Yung inscription na nakasulat sa kanyang pinaka-corona, yung pinaka-corona niyang parang patulis, meron pong nakasulat na Vicarius Filidae o Vicarius Filidae. Vicarius o Vicarius Filidae. Na ang ibig sabihin, ang equivalent niya sa English ay, ibig sabihin ay, instead of the Son of Man. Kung didiretsahin mo sa Tagalog, kapalit ni Kristo. Sipin mo,
nakasulat sa kanilang mga korona yon ng mga pope na sila raw ang vicar ni Yesu Cristo, kapalit ni Cristo, Vicar Christi. Mga kapatid, grabe po ito, kalapastanganan yan. Hindi ba sabi ng Bible, meron bawat ulo niya may pangalan ng kalapastanganan sa kanila. Yun ang kalapastanganan. Meron bang kapalit si Kristo sa lupa, mga kapatid? Walang kapalit si Kristo, mga kapatid. At walang kapantay si Yesu Kristo. Alam mo ang layo natin kay Kristo? Kahit ikaw pa ang pinakadakilang tao sa mundo, kahit ikaw pa si Donald Trump, o ikaw pa si Xi Jinping, mga kapatid, ang layo ng agwat natin sa Diyos ay kasing layo ng langit at lupa. Sabi ng Lord, ganun kalayo ang agwat natin. Hindi natin pwedeng tapatan ng Diyos. Kaya nga yung ginawa ni, alam niyo na, no, si Pastor Kibuloy, ito po ay napakalaking kasalanan na hindi lang niya pinantay ang sarili niya kay Kristo, kundi pinalit niya ang sarili niya sa posisyon ni Kristo bilang Son of God. Kaya nga nakita natin yung pagkastigo ng Diyos, di ba? Napakabigat. Kasi mabigat kasi yung ginawa niya. Parang ninakaw niya yung glory ni Jesus Christ. Mga kapatid, siya raw ang mag-ahari sa lahat ng hentil. Sa last days, siya raw ang mag-ahari sa buong mundo. Posisyon ni Kristo yon. Hindi natin dapat angkinin yon. Malayo tayo kay Kristo. Walang kapantay si Yesu Kristo. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Kung gaano kalayo ang agwat ng langit at lupa, sabi ng Lord, ang isip ko hindi niyo isip. Ganun kalayo ang diferensya ng isip natin, sabi ng Lord. Ibig sabihin, malayo tayo, hindi tayo pwedeng pumantay sa Lord. Sapat na po yung tayo po yung maging mga anak ng Diyos. At the most, no, yung maging lingkod tayo ng Diyos. Yun na lang po. Yun lang maging servant of God ka, napakalaking karangalan na. Napakalaking posisyon na yun. Naging servant of God ka. Wag na nating nasayin yung glory ng Lord. Wala tayong karapatan sa glory ni Kristo. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo, mga kapatid, nagkakamali. Si Kristo hindi nagkasala ni katiting. Hindi siya nagkamali minsan man. Kaya nga perpekto ang dugo niya. Kaya natubos niya ang mga kasalanan natin sa cross dahil wala siyang kasalanan. Sinless siya. Perfect sacrifice para sa remission of sins ng lahat ng tao. Kaya mga kapatid, yun ang sabi ng banal na kasulatan. Walang karapat-dapat sa langit at sa lupa maliban lamang kay Jesus Christ, the Lion of Judah, sabi ng elder. Mga kapatid, itong Antichrist na ito, malapit na po. Merong malaking ngayon, siguro nababasa nyo sa internet, sabi rito, ang Antichrist, bibigyan siya ng dakilang bibig na magsasalita ng kalapastanganan. Nasa aklat din ito ng Daniel. Sabi niya, lalaban siya kay Kristo. Ito ang mga talata sa Bible no po. Naniniwala ko malapit ng maganap ito Kasi kailan lang nabasa ko yung binago ng Pope na 15 major na mga batas ng Roma, mga laws of Vatican po, binago niya, inamendahan niya. Sabi niya, kailangan ang babae pwede nang bigyan ng katungkulan sa simbahan. Kailangan lahat ng ating mga palasyo, mga ginawang bakasyon ng mga obispo, ipagbili lahat, sabi niya. 15 po yun. Ngayon, nagkakaroon po ng gulo sa Vatican. Kumokontra ang maraming obispo sa kanyang binigay na batas. 15, mga kapatid. Kaya nga, nakaka-alarma ito. Ibig sabihin, binigyan siya ng matapang na pananalita. Sabi ng Book of Daniel, babaguhin niya ang mga batas. Sabi rito, ngayon nga, isipin mo, ang batas nila kahalal lang sa kanya. Ngayon, ang mga batas, binabago niya. Kaya nagalit ang mga kasamahan niya. Mga obispong naghalal sa kanya, lahat po, karamihan, hindi sang-ayon. Pakinggan nga natin itong
Revelation 8 para makita natin itong sabi rito. Thank you, Lord. Kailangan makita niyo po itong gagawin ng itong Antichrist sa huling araw. Sabi rito, Daniel chapter 8, mula po dito sa verse 23. And in the latter times, sa huling panahon of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. Darating itong taong ito, ang beast. And his power shall be mighty. Ito ang beast. Sinalita rin ni Propeta Daniel. Ang nakita ni Prophet John, Apostle John, nakita rin ni Prophet Daniel. Pareho silang propeta. And his power shall be mighty. Magiging makapangyarihan itong beast. But not by his own power. Hindi sa kanyang sariling kapangyarihan. Dahil si Satan, papasukan siya, bibigyan siya ng authority ni Satan, power. And he shall destroy wonderfully. And shall prosper. Madadaya niya ang buong mundo. By, sabi nito, and practice. And shall destroy the mighty and the holy people. Tignan nyo, yung mga anak ng Diyos, didigmain niya, uusigin niya. And through his policy, also he shall cause craft to prosper in his hand. Magtatagumpay ang negosyo sa kanyang pamamahala. Kasi wala nang gere. Magpapapirma siya ng peace covenant sa mga tao. Ito ang peace covenant niyo. He shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate. Kaya nga, mga kapatid, magpapapirma raw siya ng 1 week sa peace covenant. 1 week, 7 years. Tribulation. In the midst of the week, pahihinto niya ang pagsamba sa kanya-kanyang Diyos at magpapasamba na siya. Mga kapatid, pahihinto niya rin yung mga evening oblations, yung mga pagsamba ng lahat ng sumasamba. Muslim, Kristiyano, Hindus, mga lahat ng mga relihiyon, pahihinto niya ang pagsamba at itatanyag niya ang sarili niya na siya ang Diyos. Kaya sa Book of Daniel, ganun din po. Maliwanag itong sinasabi rito. Tuloy ko. And shall destroy the mighty people. Kakalabanin niya ang church. And through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand. Kaya buunlad ang ekonomiya, may pansamantalang kasaganaan sa kanyang termino. And he shall magnify himself in his heart. Itataas niya ang sarili niya sa kanyang puso. Itatanyag niya na siya ang Diyos. And by peace, kapayapaan, by peace, shall destroy many. Many. Ano ba ang sandata niya? Hindi nuclear. Ang gagamitin niya, peace. Peace be with you. Peace be with you. Lahat ng bansang pupunta niya, masasakop niya. Madadaya niya. Sasambahin siya ng lahat ng tao. Sabi rito, magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Kaya nga mga kapatid, malapit nang maganap ito. Nasa last days na po tayo. Kaya, yun ang gagawin ng Antichrist. Gusto kong magbigay ng clue sa inyo bago tayo magtapos. Meron ba tayo isang oras, Brother Dan? Ay, one hour na tayo? Excuse me. Eksakto na. Mga kapatid, kumbaga, magpo-post lang po tayo rito sa pag-aaral natin sa Antichrist. Tatapusin ko ito next meeting, Revelation 17, napakalaga pong makita nyo ito. Pwede nyo po itong basahin sa inyong mga Bible, 2 chapter po. Revelation 17, Revelation 18. Basahin nyo yung 2 chapters na yan, para sa next meeting, makikita nyo po yung ating topic. Makikita nyo malinaw na malinaw kung sino ang Antichrist. I-reveal po ng Revelation 17.
May 7 clue, no? Sa 17, makikita niyong mabuti ang Antichrist kung sino. Marami pong salamat. Siguro po mag-pause muna tayo. Gusto kong ituloy ngayon, kaya lang 1 oras na pala tayo. Mga kapatid, kailangan na nating magpaalam po, pansamantala. Maganda pong pag-aralan dito mga kapatid, lalo na yung mga Kristiyanong lumalago, kailangan maunawaan natin ang prophecy. Kasi isa kayo sa harap sa Antichrist. At pagharap natin, may kaalaman na tayo, hindi na tayo madadaya. Kaya mga kapatid, kung may nagtatatak man, huwag kayong magpapatatak sa noo at kanang kamay. Alam niyo, ang Antichrist, tuso yan, mga kapatid. Kaya magaganap at pagaganap po yan. Kahit sa amin, ang daming mga dreams, visions, pinakikita na ng Lord ang ginagawang pagtatak ng Antichrist. Yung mga checkpoints, hindi COVID checkpoints, hindi quarantine checkpoints, kundi 666 checkpoints nakikita nila sa vision. Ibig sabihin, gagamitin ng Antichrist yung mga checkpoints na yan para lahat ng tao magpatatak ng 666. Kaya nga hindi pwedeng hindi tayo magkaisa. Sa last days, lahat ng Kristiyano, lahat ng anak ng Diyos, magkakaisa. Magsasama-sama tayo. Dahil iisa lang po ang ating spirito. Lahat tayo tumanggap kay Jesus Christ bilang Savior. Kaya lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Wala tayong kalaban sa mga Kristiyano. Kaya yun lang po ang gusto ng Lord. Magkaisa tayo, magmahalan tayo, magpunuan tayo. Magpunuan ng kaalaman, hindi magpunaan. Hindi maghatulan. Masama po yun. Kung meron mang may kakulangan, mapupuno natin yun. Yung kakulangan, pwedeng mabigyan ng revelation yun mula sa Lord. Kaya katulad natin, nung araw wala pa tayong alam. Bakit ngayon nakikita natin yung mga bagay nito? Sapagkat nire-reveal ng Diyos sa atin. Kaya nga may obligasyon tayo na ipangaral natin ito. Sabi ng Lord, ngayong nakain mo na dyan ang maliit na aklat. Ano yung aklat? Revelation. Ngayong nalaman mo na ang katotohanan, sabi niya, you must prophesy again. Preach the gospel. Sabi ng Lord kay John, to every creature. Ganun din po tayo. Ipangaral natin ang revelation ito ng Panginoon. Marami po salamat. Mag-pray po tayo. Lord Jesus, salamat po muli. Panginoon, salamat sa mga revelations mo na pinagkaloob po sa amin sa gabing ito. Nawa po kahit papano naging blessing ito sa mga anak mo. At ito po ay, Lord, dalayan ko na maging motivation ito ng lahat ng preachers, mga malingkod mo, mga pastors, upang lalo ka naming paglingkuran at lalo ka naming, Lord, itaas sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat na maluwalhati sa mundong ito bago ka bumalik at kunin ang lahat ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming maitaas ka namin, Lord, ng higit pa sa pagtataas ng iba, Panginoon. Kaya dalangin ko po na pagpalain mo ang aming mga kapatid na patuloy pong sumusuporta sa amin sa kanilang panunood, sa kanilang pagsuporta sa ministry ito. Lord, kami na encourage, lalo pang, Lord, mangaral, lalo pang mag-share ng iyong mga salita. Salamat, Lord, at patuloy kang nagdadagdag sa mga viewers na marami po ang nakikinig. At dalangin ko lahat, sila'y pagpalain mo, Ama. Dinggin mo po lahat ng kanilang mga dalangin at ang lahat ng may mga karamdaman sa kanila. Panginoon, iunat mo ang makapangyarihan mong kanang kamay. Abutin mo lahat ng may sakit na aming mga kapatid na ngayon po ay nanonood at nakikinig sa iyong mga salita. Dalangin ko ang mga salita mo ay maging kagalingan nilang lahat sa lahat ng karamdaman. Maging ito'y cancer, leukemia, diabetes, asthma, TB, goiter, arthritis, hepatitis, sakit sa puso, lahat ng sakit, at maging blessings nila, Panginoon, financially, materially. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mo po si Terefeli, ang may bahay, at ang kanyang pamilya, Lord. Patuloy niyo pong ibuhos ang iyong biyaya sa kanila, yung pag-iingat, at Lord, ang iyong salvation sa kanilang pamilya. Ganun din po sa aming lahat, sa lahat ng lingkod mo. Patuloy mo kaming kahabagan, Panginoon, at pagpalain lahat sa material, sa financial na kailangan ngayon ng gospel, sa physical na kalakasan at kalusugan. Lord, ganun din, Lord, higit sa lahat sa spiritual at kaalaman
sa iyong mga salita, sa iyong mga revelations. Lahat pong ito'y aking dalangin na may pasasalamat na in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister, pwede na po. Thank you, Lord God.